Breaking news mga idol, puwersang militar ng Russia binomba ang Syria. Military helicopter ng US Air Force misteryoso namang bumagsak matapos ang naging banta ng Hezbollah laban sa Amerika. Leaders ng Hamas nagagalit naman sa mga Arab at Muslim na bansa dahil sa naging resulta ng emergency meeting sa Saudi Arabia. Isang Hamas senior commander naman na nang hostage ng 1,000 katao sa Gaza Hospital itinumba ng Israel Defense Forces. Halina't pag-usapan natin ang mga bagong developments sa nagaganap na bakbakan ng Israel at Hamas sa video episode na ito. Ako po si Royzel, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Eto na nga mga idol, ayaw pa rin magkasundo sa isang ceasefire o tigil putukan ng Hamas at Israel. Parehong naninindigan sa kanilang mga ipinaglalaban ang magkabilang panig na ito. Sa kabila nga ng tuloy-tuloy na panawagan ng mga international communities para itigil na ang digmaan, mariing sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi sila titigil hanggang lubusan na nilang madurog ang Hamas kahit pangaraw gamitan nila ito ng kanilang buong puwersa. So ang ending nga mga idol ay pahaba ng pahaba ang sigalot na ito. Nakakalungkot lamang dahil umakyat na sa 11,240 ang estimated na bilang ng mga nasasawi sa Gaza. 4,630 rito ay mga kabataan habang 3,130 naman ay kababaihan ayon yan sa report ng Palestinian Ministry of Health. May mga nagtatanong bakit daw maraming kumakampi at nakikisimpatya sa Hamas. Sa aking palagay, ang concern talaga ng karamihan ay yung mga nadadamay na mga sibilyan. Pero may mga bansa rin naman talaga na naniniwala sa ipinaglalaban ng Hamas kagaya ng Turkey at ng Iran at ng iba pang mga bansa. Mostly mga Arab Islamic na mga bansa ang mga ito. Yung iba naman sinisisi ang mga biktima. Bakit daw hindi na lang sila mag-evacuate? Siguro natatakot sila dahil mahirap ang kanilang sitwasyon. Also, alam naman natin na dahil kontrolado ng Hamas ang Gaza, may mga usap-usapan na hawak sila sa liig ng mga militanteng grupo. Di ba nga ay inaakusahan ng Israel ang Hamas na isa sa mga strategy na ginagamit ng mga ito ay ang gawing human shield ang mga sibilyan. On the other hand, may nagsasabi naman na overkill ang isinasagawang pag-atake ng Israel. Wasak na ang Gaza Strip. Libo-libo na ang nadadamay ng mga sibilyan. Ang sabi nga ng United Nations, sobra na at dapat nang itigil. May mga organisasyon pa nga na nagsasabi na hindi na nga ito maikukonsider bilang self-defense. Sabi ng iba nating mga kababayan, syempre unang umatake ang Hamas. Tama naman yun, may karapatan sila para depensahan at protektahan ang kanilang bansa. Pero laban sa mga Hamas at hindi sa mga sibilyan. Pero ito ang consequences talaga ng digmaan. Hindi mawawala o hindi maiiwasan ang casualty. Pero alam nyo ba na inaakusahan ng Hamas na sinasadya raw ng Israel na targetin ang mga sibilyan? Pero on Israel's point of view, paano nga naman tatargetin itong Hamas kung nagtatago nga sila sa likod ng mga inosenteng mga tao? Anyway mga idol, isa namang senior Hamas commander ang naiulat na napatay ng IDF. Kinilala ito na si Ahmed Siam, sinasabing commander ng Hamas na Sir Radwan Company. Isang credible intelligence ang natanggap ng IDF ukol sa posibleng kinaroroonan ng Hamas commander na ito. Kaya naman agad na nagsagawa ng mga airstrikes ang IDF at pinasabog nila ang sinasabing hideout ni Siam. Ang commander na ito ay nagtatago di umano sa Al-Burak School sa Gaza City. Kinukonsider na major achievement ng Israel ang pagkaka-eliminate dito sa commander na ito. Bakit kanyo? Etong si Siam ay sinasabing ng hostage ng halos 1,000 Gaza citizens. Mga sibilyan at maging mga pasyente na mag-i-evacuate na sana pero pinigilan at binihag ng Hamas commander na ito.
Ito nga yung sinasabi ko kanina na posibleng isa sa mga rason kung bakit hindi makapag-evacuate o makalisan ang ibang mga civilian dito sa Gaza. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang ground offensive ng IDF at nagiging battleground na nga ang mga ospital, school, residential areas at maging ang mga mosque ng mga Muslim na sinasabing pinagkukutaan di umano ng mga militanteng grupo. Sa kasalukuyan nga ay nagaganap ang sagupaan na magkabilang panig sa paligid ng Al-Shifa Hospital at maging sa Beit Hanun kung saan tuloy-tuloy na tinutugis ng Israel ang sanib-puwersang grupo ng Hamas at Islamic Jihad. Samantala, palaisipan pa rin mga idol ang pag-crash o pagbagsak ng isang helicopter ng US Air Force sa Mediterranean Sea noong November 10, 2023. Ito ay kinasawi ng lahat ng 5 sakay nito na pawang mga miyembro ng US Armed Force. Bumagsak ang sasakyang ito sa Eastern Mediterranean habang nagsasagawa ng isang routine refueling mission bilang parte ng kanilang military training exercises. Sinabi ng US EUCOM na nagsasagawa na sila ng investigasyon upang alamin ang dahilan kung bakit nag-crash ang nasabing military aircraft. Sa inisyal na mga report, ay wala namang indikasyon na nagkaroon ng foul play sa insidenteng ito. Hindi naman sinabi ng military agency kung saan nanggaling ang nasabing helicopter. Samantala, ang pagbagsak ng US military helicopter na ito mga idol ay naganap matapos ang mainit na mga banta ng Iranian-supported militant group na Hezbollah. Matatandaan na binantaan ni Hezbollah leader Hassan Nasrallah ang Amerika na magsasagawa raw sila ng pag-atake sa mga US Naval Fleet sa Mediterranean dahil sa pagsuporta ng Estados Unidos sa Israel. Sa ibang balita naman mga idol ay tila hindi naman nagustuhan ng mga leaders ng Hamas ang naging resulta ng emergency summit ng Arab and Islamic countries na ginanap sa Riyadh, Saudi Arabia. Pinuna ng Hamas ang mga leaders ng mga bansang nakilahok sa meeting na ito. Sinabi ni Hamas leader Osama Hamdan na wala man lang daw konkretong hakbang ang nabuo at wala rin daw effective measures upang matigil na ang digmaan. Ang ini-expect kasi ng Hamas ay gagamitin ng kanilang mga Arab and Muslim brothers ang lahat ng kanilang political and economic power at inaasahan din na ipipressure ang Amerika upang itigil ang di umano'y aggression na ginagawa ng mga Israeli sa sibilyan at mga kabataan sa Gaza territory. Dahil na rin siguro sa pagkakaiba-iba ng paniniwala ng mga leaders ng mga bansa na kasama sa summit, hindi sila nagkaroon ng pagkakaisa ukol sa mga pwedeng resolusyon na gagawin sa Gaza. Kaya naman umasa at nasaktan ang Hamas dahil ganito ang napagkasunduan sa naganap na summit. Base sa lumabas na final draft na napag-usapan sa meeting na ito, nire-reject ng organisasyon na ito ang claim ng Israel na ang opensibang isinasagawa nila sa Gaza ay self-defense lamang. Hinihingi rin ng grupo sa United Nations Security Council na gumawa sila ng decisive at binding resolution upang matigil na ang Israeli aggression. Bukod dito ay nanawagan din ng Joint Arab Islamic Organization na itigil ang pagbebenta ng mga armas sa Israel. Ayon sa Iran, dapat daw ay i-consider bilang isang terrorist organization ng mga Islamic nations ang Israel Army dahil sa isinasagawa nitong mga krimen sa Gaza territory. Samantala mga idol, military forces ng Russia binomba ang Syria. Ikinasawi ito ng 34 na mga rebelde at nasugatan naman ang 60 fighters dito. Tinarget ng airstrike ng Russia ang mga Syrian rebel sa Idlib province dahil sa tuloy-tuloy na paglala ng kaguluhan sa teritoryo na ito. Sinabi ng Russia's Aerospace Forces na ang illegal armed group na Islamic Jihad sa Idlib province ay responsable sa pag-atake sa Syrian government positions na binomba ng 7 beses sa nakalipas na 24 oras. Ayon din sa Syrian Army,
ang mga rebelde rin ang siyang responsable sa pag-atake sa mga government-held areas sa Aleppo, Syria. Ayon naman sa Syrian opposition, sinasamantala ng Moscow at ng Damascus ang pagkakataon kung saan nakatutok ang buong mundo sa Israel at Gaza conflict. Kaya naman nagsasagawa ang mga ito ng pag-atake sa densely populated region ng Idlib. Matapos ang 12 years na civil war sa Syria, ang Idlib province ay tinuturing na pinakahuling teritoryo na hawak ng mga rebelde at tahanan naman sa higit 3 milyong mga residente na ayaw mapasailalim sa pamamahala ng authoritarian Syrian president na si Bashar al-Assad. Nang magsimula ang 2011 Syrian Civil War, umabot sa higit kalahating milyong tao ang nasawi rito. Isa ang Russia sa pangunguna ng gobyerno ni Russian President Vladimir Putin sa mga sumuporta sa Syrian president. Samantala, sinuportahan naman ng Amerika ang rebelding grupo na pinamumunuan ng Syrian Democratic Forces. Muli ding inulit ng Russia ang mga aircraft violation na isinasagawa ng US-led coalition sa Syria's airspace. Iginiit ng Russia na marami ang mga jets at drones na lumilipad dito at hindi ito ipinapaalam o ikino-coordinate sa Russian military. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. Like mo na rin ang ating videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.